Is she still not ready? Nainip na tanong ni Don Alfredo. Halos mahina nang mapamura si Lindon. Kanina pa sa villa si Beth at hanggang ngayon ay hindi pa dumarating. Kalat na ang dilim sa paligid, wala na ang araw, ngunit wala pa rin ang bride niya. Nasira na ang plano niyang bigyan ito ng memorableng kasal. She's still preparing maybe. Hindi siguradong sagot niya, mali yatang binigla niya basta si Beth. Dapat pala'y sinabihan niya ito kanina. Ngayon tuloy pati siya ay nagdadalawang isip kung sisiputin siya nito o hindi. Did she back out already? Nag-aalalang tanong ni Mark sa kanya, ngunit si Julio sumagot. Napagtanto na siguro ni Beth na ayaw na sayo. Baka biglang tumakas. Nagpatulong kay Avril na magtago. Shut up, Julio. Mahina't gigil na sambit ni Mark. Umigting ang panga niya takmang sasagutin ng kaibigan. Ngunit natigil matapos lumapit si Blake. Sa lubog ang kilay nito tila nainip na rin. Hayaan mo na kasi akong sunduin siya sa villa. Hindi ko naman siya agawin. Ihatid ko lang sa sayo. Pakiusap ni Blake na mukhang nag-aalala na rin kay Beth. Kahit pa nasa resort lang si Beth. Nagsalubong ang kilay niya, matindi ang paninindigan niyang huwag itong makapasok muli sa kwarto ni Beth. Oras na maikasal nga sila hindi na pwede lalaking kaibigan kahit na kalahi pa ito ni Eva. Let's just wait for her. Napatigil siya sa pagsasalita at alertong luminga sa paligid matapos marinig ang sigaw ng tulong. Help! Tulong please! Naging malinaw ang tinig at unti-unting lumabas mula sa madilimang parteng si Ava. Humahangos ito't naghahabol ng hininga, pilit tinuturong villa. Shit, may hina niyang pagbumura bago halos tumakbo patungo kay Avril. Yan nga lang ay mas nauna pa si Julio sa kanya. Wala si Beth sa kwarto, sure ako kaninang nandun lang siya. At naghihintay ako sa labas kasi sabi niya ihahanda niya lang sarili pero noong katukin ko na para palabasin hindi na sumasagot. Tuloy-tuloy na kwento nito kahit pahirap lumanghap ng hangin. Para siyang natuliro sa narinig. Huwag mo sabihin tinakasan siya ni Beth sa mismong kasal nila. Mabilis niyang hinawi si Julio tinungong daan patungo sa villa ni Beth. Alam niya susunod ang mga ito sa kanya kahit hindi na siya lumingon. Sandali, may sasabihin pa ako. Dinig niyang sigaw pa ni Avril. Ngunit diretso lang siyang tumakbo, kumakabog ang dibdib niya at kumukuyom ang kamao. Kung tumakas man si Beth, posibleng nandun pa ito at hindi pa nakakalayo. Nag-awi ba kayo ng malala kagabi para umatras siya ngayon? Nag-aalalang tanong ni Mark. A little, but not that big. Hindi ko siya madadala rito kung nag-awi kami ng malala. Malamig niyang sagot. Oo at naiinis ito sa kanya pero natulog pa rin naman silang magkayakap. Ang mali niya lang ay hindi niya ito ginising at sinabihan na dito ang kasal. Gusto sana niya kasi itong sorpresahin pero mukhang siya pang masasorpresa sa pagtakas nito. Noong makarating sa villa ay pabalibag niyang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang kwartong ginamit nito. Malinis at walang kalat pero nandun pa mga ginamit na make-up nito. Taranta niyang tinignan ng banyo at cabinet at pati ilalim ng kama ngunit walang anino ni Beth. Pumirmi mga labi niya, hindi niya alam kung anong mararamdaman sa oras na yon. Parang tinusok ng punyal ang puso niya at napaupo doon. O at maaring hindi pa nakakalayo si Beth pero ang isipin na tinakasan siya nito ay pinanghihinaan siya ng loob. Naramdaman niya tumabi sa kanya si Mark, nagyuko lang siya. Ang bigat sa pakiramdam na basta lang siyang iniwan ni Beth. Sana man lang sinabihan siya nito. Handa naman siyang maghintay. Maybe she's not really ready but we can still talk to her and reschedule your wedding. I won't. When she will be ready kapag 10 ng anak naming dalawa? Sarkastikong tanong niya. Kung ayaw niya magpakasal, ngayon hindi ko na siya pakakasalat pa kahit kailan. Parang hindi niya nakikilalang sariling boses. Alam niya sa sarili niyang hindi niya matitiis si Beth pero ayaw niya ring paulit-ulit na lang. Kusa itong tumakbo tinakasan siya. Sapat na yung rason upang makitang hindi nito kayang manatili sa kanya. Are you sure? Alam mong mahal na mahal ka ni Beth? Ani Julio, napatawa siya ng mapakla. Kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako iiwan. Galit niyang sigaw. Tila nilulukob ng galit ang puso niya ngayon. Para kasi siyang pinagtaksilan, hindi nga ito ng lalaki. Hindi rin naman sumipot sa mismong kasal nila. Shit you, Ocampo. Mahal na mahal ka ng kaibigan ko. Galit na sigaw ni Blake na sinugod siya kahit pakadarating pa lang nito sa villa ni Beth. Halos kwelyuhan siya nito kung hindi lang pinigilan ni Mark. Hindi naman siya natatakot kahit pa mag-away silang dalawa. Nasa lubong niyang galit nitong titig na hindi niya iniwasan. Kung galit ito ay mas galit siya, nagtagi sa mga bagang niya. Kung mahal niya ako, hindi niya ako tatakasan. Mas maliis niyang bigkas. Gago, hindi kanya tinakasan.
Malakas na sagot ni Blake dahilan upang matigilan sila. Nangunot ang noo niya. What do you mean? Wala siya rito sa kwarto at umabot na ng gabi hindi pa siya nagpapakita. Ako munang magsasalita, please. Sabat nito kahit galit niyang tinikom ang mga bibig. Labag man sa loob niya nakikinig siya sa kaibigan ni Beth. Hindi mo na kasi kayo nakinig kay Avril. Sayang mo nito na lalong kinakunot ng mga noon nila pero hindi pa pinigilan ang pagsasalita nito. Ang sabi ni Avril, sinabi nga ni Beth na hindi pa siya handang magpakasal. See, she ran away from me. Hindi niya maiwasang singit. Tinaliman ni Blake ang tingin sa kanya. Shut up, Ocampo. Hindi pa ako tapos magsalita. Nanahimik siya at masama itong tinignan. Alam naman niyang pagtatakpan nito si Beth. Gaya na sabi ko, sinabi nga yun ni Beth. Pero according to Avril, mukhang napilitan lang to. Sinubukan niyang buksan ang pinto para kausapin si Beth. Ngunit sigaw nitong narinig niya. Kinabahan siya tumingin ng duplicate pero heto, wala na si Beth sa kwarto. Pagpapatuloy nito. Are you saying that Beth didn't really leave? Litong tanong ni Julio, nanlita mga mata niya. Or are you saying she's in danger? Halos manghina ang boses niya sa dulo. Nung tumango si Blake ay napapikit siya ng mariin. Kumuyaw ang kamao niya sa galit pero hindi na para kay Beth kundi para sa kung sino man ang may pakana nito. We should hurry and search for her. Alertong bigkas ni Mark na hindi niya sinalungat. Akmang lalabas sila ng kwarto para hanapin si Beth at ang salarin, ngunit pare-pareho silang natigilan at naagaw ang atensyon nila ng malakas na iyak mula sa gitna ng karagatan. Pare-pareho pa silang napatingin sa bukas ng malaking bintana. Shit! Ready the boat! Mabilis niyang utos kasabay ng kabang bumabalot sa puso niya. Naging sunod-sunod ang pag-iyak mula sa karagatan. Wala rin silang sinayang na oras at kumuha ng mga bangkang dimotor at tumawag ng rescue. Umabot din ang pangyayari sa mga naghihintay sa venue, lalo na sa kambal na ayaw sanang ipaalam ni Lyndon. Mabuti na lang at nandun ang lolo niya para pakalmahin ang kambal. I will take the lead. Hurry up! Utos niya sa makaibigan at kasama. Ayaw niya magsayang ng oras. 2 buhay ang kailangan nilang isalba. Alam niyang minuto lang na masayang isiguradong mawawala sa kanya si Beth at ang magiging baby nila. Flashlight, please! Dinig niya utos ni Mark. Nagalat ang ilaw ng flashlight sa paligid. Pilit hinahanap ang boses ng pag-iyak na bigla na lamang tumigil. 5 bangka sila at lahat ay alerto, maging siya'y tinalasan ng paningin at pandinig. Ayaw niyang bumalik sa dalampasigan na walang Beth na ligtas. Gusto bang lunurin na salarin si Beth at dinala sa dagat? Litong tanong ni Julio. Probably not. Baka gusto niyang dalhin sa isla. Sagot ni Mark. Pinigilan lang talaga niyang magwala. Hindi deserve ni Beth na mapunta na naman sa ganitong sitwasyon. Nagsisisi tuloy siyang doon pa niya binalak ang kasal nila. Dapat pala nakinig siya rito. Pero sinong naman kukuha sa kanya gayong patay ng ate Cassandra niya? Si Julio yun na pinatamang ilaw sa flashlight sa harapan. I have no idea. May galit pa ba sa inyo? Bato ni Mark na tanong sa kanya. Pumirmi mga labi niya. Wala rin siyang maalala kung sino. Nasa kulungan na si Raymond at Sheila. Malabo ang tiya Maury nito. Ganitong sitwasyon sanang iniiwasan niya, ngunit tila siya pang naglapit kay Beth sa kapahamakan. Hindi niya talaga mapapatawad ang sarili kapag hindi niya ito nailigtas. Mas lalong hindi niya kakayaning humarap sa mga anak nila kung wala ito. Beth! Malakas niya sigaw sakaling sumagot ito. Ngunit hampas ng alon na tunog ng hangin ang naririnig sa paligid. Mukhang uulan, mahinang bigkas ni Mark. Malutong siyang napamura. Hindi pwedeng umulan at mas mahirapan silang maghanap. Is that another boat? Hindi siguradong tanong ni Julio. Tinutok nitong dalang flashlight sa bangkang palutang-lutang sa gitna ng dagat. Umahon na magkahalong kaba at antisipasyon sa kanila. Matapos makitang bulto ng taong nakaupo doon at nakayuko sa dagat. Tila ito umiiyak. She's not Beth, lalaki siya. Pag-aanalisa ni Mark. Shit, why do I have this feeling that he was the one who took Beth here? Gigil niyang tanong bago nagutos na pakibilisan ng motorboat. Alam niyang narinig ng lalaki ang tunog ng mga bangkang dimotor nila, ngunit tila wala na itong pakialam sa paligid. Nakayuko lang ito sa dagat at hindi nag-abalan tumakas o lingunin sila. He looks familiar, banggit ni Julio. Naging alerto mga mata niya at pinakatitigan ng lalaki habang lumalapit ang bangkay mas lalong nagiging malinaw. Sa paningin niya kung sino to. Asshole, I'm gonna kill you! Hindi niya mapigilang sigaw matapos sa pagtantong si Malcolm Gutierrez yon. Sa sobrang galit ay gusto na niyang tumalon sa bangka nito at gulbihin ito. Ngunit pinigilan siya ni Mark, may baril siyang dala. Bulong nito na kinakpikit niya ng mariin. Malamang na tinakot nito si Beth at ayaw niya isipin na baka binaril din ito si Beth.
Because swear, baka mapunta siya sa kulungan kung ganun nga ang ginawa nito. Pero nang tuluyan silang makalapit at hanapin ng mga mata niya si Beth, ay umahon ang kaba niya. Wala ito sa bangka. Where is Beth? Walang takot na tanong niya kay Malcolm. Nakaalarto mga kasama nila at mukhang may nagtawag pa na pulis lalo na't may baril na dala si Malcolm Gutierrez. Gusto niya talagang kwelyuhan nito pero ayaw siyang palapitin dahil nga sa baril nito. Saan mo dinala si Beth? Gigil at galit niyang tanong dito. Napatras siya nang mag-angat ito ng tingin pero sa kawalan ng tingin nito, nabakas niya ang luha sa mga pisngi nito at ayaw niyang mag-isip ng masama dahil doon. Si Beth? Wala na si Beth. Nanghihinang bigkas nito. Hindi niya napigilan at nagawa niyang lumipat sa bangka nito. Hindi na niya alintan ang baril na hawak nito. Kinelyahan niya ito at halos tumaubang bangka pero hindi malang lumalaban si Malcolm. Saan mo dinala si Beth? Mas galit niyang sigaw dito. Napatitig ito sa kanya. Kapag kuwan ay malakas na humaguluhol at tila doon palang natauhan. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit na bigkas nito na kinairita niya. Tell me, where the hell is Beth? Humagululit at kita niya sakit sa mukha nito. May naisip siya sa reaksyon nito pero ayaw niya ikonsidera. Wala na si Beth. Nalunod na si Beth. Patay mo na rin ako. Pag-amin nito dahilan upang kuhanin na lahat ng lakas niya. Napaupo siya sa bangka at nang hina. Hindi niya maproseso ang dapat gawin sa narinig pero narinig niya ang ilang pagtalon sa dagat. Naririnig niya rin ang pag-utos ni Mark sa mga rescuer pero lahat ng yun ay nakakabingi. Tangi ang sakit sa puso't dibdib niyang nangunguna. Shit, we're going to find her. Tinapik pa ni Julio yung balikat niya. Ngunit wala na doon ang atensyon niya para siyang natulala. Hindi malaman ang gagawin o dapat paniwalaan. Ang tanging alam niya ang sakit na nahulog si Beth sa dagat. At nalunod, ramdam niyang mainit na luha sa pisngi niya. Ngunit natabunan ng malamig na patak ng ulan. Doon siya natauhan at kagad na tumayo. Gusto niyang tumalon din sa dagat at maghanap. Ngunit hawak ni Mark ang damit niya. Let me go. Ako na maghahanap. Hindi pa patay si Beth. Kumpiyansang bigkas niya kahit pa sa loob-loob niya ay nanghihina siya. No way, Lyndon. Hindi ko professional diver o swimmer. Isa pa, malakas ng ulan. Baka malunod ka kung ikaw ang lalangoy sa dagat. May mga eksperto nang tumalon at sumisid. Tumawag pa ako ng iba para malibot ang halos buong karagatan. Ani ni Mark. Kumuya ang kamao niya at alam niyang tama ito. Pero habang tumatagal ang paghahanap at lumalakas ang hangin at patak ng ulan, ay nababawasan din ang pag-asa niya. Pagod na rin ang iilang sumisisid at pakiramdam niya ay sumusuko na sa paghahanap ang iba. Malabong mahanap pa natin yun. Kung mahanap man ay malamig na bangkay na. Dinig niyang pagkausap ng dalawang lalaki bago sumisid sa ilalim ng dagat. Gusto niyang salungitin ang mga sinasabi nila. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na yon. Diretso presinto si Malcolm Gutierrez. I will make him pay. Madiing bigkas ni Mark. Beth is still alive, right? Nanghinang tanong niya sa mga kaibigan. Sandaling natahimik ang dalawa at alam niyang ayaw lang siyang panghinaan ng loob ng mga to. We won't stop searching, Lyndon. Ani Mark, pero hindi yan ang gusto niyang marinig. Gusto niya ng assurance na buhay pa si Beth. Kaya lang ay lalo silang nahirapan sa paghahanap nung lumakas ng ulan. Mamamatay tayong lahat kapag hindi pa tayo bumalik sa dalampasigan. Sigaw ng isang lalaki. Napapikit siya ng mariin. Ayaw niyang umalis sa dagat. Ngunit lumalakas na ang alon. Pabalik na rin ang ibang bangka nila sa dalampasigan. Shit, we should stay and fight, Beth. Galit niyang sigaw sa mga kasama nung maramdamang gumana ng bangka nila kung saan siya nakasakay. We can't, Lyndon. Hahanapin natin ulit siya pagkatapos ng bagyo. Napatawa siya na mapakla kasabay ng mainit na luha niya. Then she's already dead by that time. Buhay pa siya, Mark. Buhay pa si Beth at kailangan natin sagipin. Natahimik si Mark at kita niyang dumaan na lungkot sa mga mata nito, maging ang ilan nilang kasama ay natahimik at walang nagbigay ng assurance sa kanya. Bakit kayo nananahimik? Sinasabi niyo bang patay na si Beth? Sinasabi niyo bang katawan na lang ang hinahanap para makumpirmang patay na siya? Galit na galit niyang sigaw. Walang sumagot sa kanya at ramdam niyang bigat sa paligid. Ramdam niya rin ang maraming matang nakikiramay sa kanya at ayaw niya ng ganoon. Buhay pa si Beth at yun ang paniniwalaan niya. Lyndon, don't speak, Julio. Buhay pa si Beth, yan na lang ang paniniwalaan ko. Madiin niyang bigkas. Oras na matapos ang bagyo siya na mismong sisisid sa dagat upang patunayan na mali sila. Ayaw niyang paniwalaang wala na si Beth, ngunit nung marinig ang iyakan ni Blake, Minerva at Avril, ay tila nababawasan ang pag-asa niya. Halos hindi niya kayanin nung lapitan siya ng kambal
na parehong puno ng luhang mga pisngi. "Daddy, where is Mommy?" Naiyak na tanong ni Siren. Hindi siya makahanap ng salitang isasagot, hindi niya rin kasi alam kung anong isagot. "Mommy still alive, right, Daddy?" Galit at naiiyak na tanong ni Sanders sa kanya. Kung kanina buo ang loob niyang buhay si Beth, ngayon naman hindi niya masabi sa mga anak niya na buhay pang mommy nila. "We will find her." Mahinang sagot niya sa kambal. Doon niya naintindihan ang sinabi kanina ni Mark sa kanya. Ayaw niya ring masaktan ng kambal at kahit napakalit na tsansa na buhay pa si Beth ay panghahawakan niya. Oras na tumigil ang ulan ay wala silang sinayang na oras. Siya mismo nanguna sa pagsisid sa dagat at naghanap. Sinamahan siya ni Mark at Julio pero habang tumatagal ay nawawalan din siya ng pag-asa. Inabot na sila ng mataas na sikat ng araw ngunit wala siyang naaninag na katawan ni Beth. Wala ni damit nito. Pwede bang tinangay siya ng alon, kinain ng pating? Pagod na tanong ni Julio. Umiling siya dahil ayaw niyang may malalang mangyari kay Beth. Hanggat wala siyang nakikitang katawan ay hindi siya maniniwalang patay na to. Alam niyang pagod ng mga kasama nila pero halos takip silim na ulit ay hindi pa rin sila tumitigil. "Sir, may damit!" Sigaw ng isa. Lumangoy ito palapit bitbit ang kalahating piraso ng wedding gown ni Beth. "This is her wedding gown. San banda mo nakita?" Seryosong tanong ni Mark. "Malalim na po. Tingin ko'y kinain na siya ng kung anumang lamang dagat." "Hindi siya kinain." Malakas niyang kontra na kitang tahimik nila. Walang sumagot sa kanya bagkus ay tinuro ni Mark ang parte ng dagat kung saan nakita ang gown. Doon sila naghanap pero wala pa rin nakitang katawan ni Beth. Lumiliit lalong pag-asa niya pero gaya ng sabi niya, hanggat walang katawan, walang patay. "Sir!" Tawag sa kanya ng isang rescuer. Pinatigas niyang itsura, gabi na ng oras na yun at alam niya kung anong sasabihin nito. "Lagpas 24 oras na po tayong naghahanap. Wala pong katawang makita at posibleng patay na po mapapangasawa niyo. Condolence po." Maingat na bigkas nito na kinatalim ng tingin niya. "We have to accept the truth, Lyndon. But if you still want to search for her, we will help you. Kahit malang ang katawan ni Beth ang makita natin." Malungkot na bigkas ni Mark dahilan para mamilipit lalo na sakit sa puso niya. "Nasaan ka na, Beth?" "Tay, gumigising na siya!" Sigaw ng isang batang babaeng tinig na pumukaw sa atensyon niya. Halos masilaw-silaw pa siya sa liwanag ng dilaw na ilaw na tumatama sa mga mata niya. Ramdam niyang pananakit ng kanyang katawan at ang katigasan ng higaan na kinahihigaan niya. "Huwag kang maingay, Anton. Kailangan niya magpahinga." Bigas na isang bariton ng boses. Hindi pamilyar sa kanyang mga boses na yun at hindi niya alam kung nasan siya. "Paano natin malalaman kung taga saan siya kung hindi siya natin kakausapin?" Litong tanong ng bata. Napatitik siya bigla sa bubong na kung saan kita niyang bahagyang pangangalawang ng yero. Sandali siyang natigilan. Pilit niyang iniisip ang sinabi ng bata, ngunit hindi niya sinasabi ng bata, ngunit hindi niya alam kung taga saan nga ba siya. "Anton, kapag magaling na siya, doon natin siya kakausapin." Mapagpasensya ang paliwanag ng lalaki sa bata. Napakurap siya dahil doon. May sakit ba siya o ano? Bumigat ang paghinga niya, tila na yung lalamunan niya. Tubig." Mahinang bigkas niya. Ni hindi sigurado kung may nakarinig pa sa kanya. "Tay, gising na talaga siya at nangihingi ng tubig." Sigaw ng bata, tinig niyang mga yabag. Pagkaraan ay bumungad sa mga mata niyang payat na batang babae, ngunit bilugin ang mga mata. Ngumiti ito ng malawak pero hindi niya kayang ibalik ang ngiti nito. Hindi niya ito kilala. "Anton, ibigay mo itong tubig," utos ng lalaki rito. "Ha? Paano siya iinom? Nakahiga?" Inosenteng tanong nito, dinig niyang malalim na buntong hininga. Pagkaraan ay pumalit sa harap niyang lalaking kayumanggi ang balat. Seryoso to't hindi nakatingin sa kanya, bagsak din ang bangs nito sa noo. Agad nitong hinawakan ang likod at braso niya upang tulungan siyang makaupo. "Miss, heto ang tubig." Inabot nitong baso sa kanya, napatitig siya roon at halos manginig ang kamay niya nung hawakan yon. Mutik pa niyang matapon ng tubig kung hindi lang naagapan ng lalaki. "Shit," slowly. Bulong nito na kinaawang ng mga labi niya. Hindi niya alam ngunit alam niyang mga salitang mga yon. Alam niyang English ang binabanggit nito. Pakaramdam niya narinig na niyang mga yon noon. Hinayaan siya nitong makainom. Ngunit nung tapos na tumitig ito sa kanya. May pagkakayumanggiri ng mga mata nito at malalantik ang mga pilik mata. Napansin niya rin ang matitipunin nitong mga braso. Umupo ito sa gilid ng higaan. Agad pang kumandong sa kandungan nitong batang babae. "Pwede ka na bang kausapin?" Mahinahon at maingat na tanong nito.
Nanghihina pa siya, ngunit gusto na rin niyang malaman kung nasan siya. Anong pangalan mo, miss? Bibong tanong ng bata sa kanya. Doon siya napadda at napakurap. Pangalan? Nangunot ang noo niya at sumakit ang ulo kakaisip kung anong pangalan niya. Alam niyang gumagamit ng pangalan ang lahat ng tao pero hindi niya matandaan kung anong pangalan ang gamit niya. Nasaan ako? Imbis ay yun ang natanong niya. Tumitig sa kanyang lalaki. May kakaiba sa titig nito na nagkapagpayuko sa kanya. Tila ito nanunuri. Alam mo ba kung tiga saan ka? Seryosong tanong nito, muli siyang nagangat ng tingin. Tiga saan ba siya? Sino ba siya? Ano bang ginagawa niya rito? Wala siyang mapigang sagot sa utak niya. Wala siyang maalala ni isang detalye sa buhay niya. Nakakapag-isip siya at nakakapagsalita, ngunit hindi niya alam kung sino siya at taga saan siya. Nung wala siyang maibigay na sagot ay mabigat na bumuntong hininga ang lalaki.